Good morning mga kasola. So isang mapagpalang umaga po sa atin. Sa mga kasolar dyan, walang harvest. Medyo makulimlim. Uulan. So now may tanong si ating isang kasolar natin. Tingnan natin yung tanong niya. So ito si Sir Jason. So need opinion lang about solar setup. So solar setup sir, maganda. Okay din yung bumili na lang ng aparato or panel packages tas kumuha na lang ng professional sa labas para mag-install or kung sila na din mag-i-install. So, aparato versus kung hindi ka rin nagdi-DIY, magpa-install ka na lang. Kasi kung aparato, yung aparato kasi halimbawa, kung ikaw ay magdi-DIY, wala kang time, mas maganda yon kasi naka-set up na. Ilalagay mo na lang si solar panel ng kakablehan mo yung ano niya papuntang labas. Yun na yun, halimbawa sa mga OFW, although halimbawa 1 month lang yung bakasyon nila, gano'n na lang gawin nyo. Bili na lang kayo ng aparato. Kung hindi naman kayo yung mag-i-install, mas maganda po yung magpa-install na lang kayo dun sa professional. Bakit? Mas maganda po yung ano nila. Professional yung marunong talaga mag-install, hindi na iiwan na lang kayo basta-basta. Halimbawa, yung wiring. Ako nag-wiring yan. Pasensya na. Medyo magulo. Pero maayos din yan. So, sa pag-wiring naman, malinis sila mag-wiring. At saka, yung after-sale support. Kung sa aparato kasi, halimbawa, nagka-problema ito. Ito, binili nyo aparato na kasi aparato may wiring na. Nagka-problema to. Although, example lang kasi ito, yung after-sales support nito, pinakamaganda sa lahat, the best. May nasira ako dito, pinagawa ko, although may bayad yon, pero nandun pa rin. Madaling kausap. Nasira yung aparato nyo kasi karamihan yung bibili nyo hybrid na. Hindi na katulad nito sa akin na pa isa-isa. Although may basahan ako dito, ba't ko pa isa-isa yung panel, yung GTI, at saka yung off-grid. Pa isa-isa ko yan, may dahilan ako dyan. So, halimbawa, nagka-problema yung ano nyo, halimbawa, ito yung hybrid nyo, hybrid inverter. So, paano yung after-sales nya? Ipapadala nyo ba? Malaki yan. Ipapadala nyo ba dun sa, halimbawa, nasa probinsya kayo, kaya halimbawa, nasa Maynila, ipapadala nyo ba dun sa pinagbilhan nyo? Yung pinagbilhan nyo ba, i-accept yung warranty? Yung mga ganong tipo, kasi mahirap na ngayon Ang daming nagbebenta, pero yung after sales support, wala na. Hindi katulad nito, maganda yung after sales support. So, yun lang yung sa aparato. Yung sa aparato, pagdating sa aparato, sir, nandyan na yan lahat. Ikakabit mo na lang si battery at saka si solar panel. So, in a nice way, mas mabilis. Kung si professional yung mag-i-install, maganda. At saka halimbawa, nagka-problema to. Dapat yung after-sales support nila, pupuntahan nila kayo nung kumpanya nyo. Pupunta dun sa bahay nyo para suriin kung ano ba ito problema. Halimbawa, papalitan yung board or kung halimbawa, napagkasundaan nyo, halimbawa, nagka-problema to. Habang wala to, dapat may pamalit sila. Ipagamit nyo muna yung pang nila yung pang support nilang inverter. Ganun. So, ako naman kasi, bala ko sana mag-installer. Kaso wala pang time. Ganun yung gagawin ko. Ay, siya nga pala. Kay Solar Daddy PH, meron pala ako doon mga accessories lang. Kasi yung mga inverter, medyo wala pa ako nun. Hindi ko mahirap kasi ayusin kung wala ako dito sa pag-support nun. Soon, magiging installer po tayo. Soon, hindi ganito yung pag-install ko sa inyo. Mas malinis pa ito. So, yun lang yung aparato at saka yung mag-i-install. So, sa side ng aparato, kung ikaw mag-i-install or kung may mag-i-install, sige, kuha kayong aparato. Yung cons lang nun, pagka nasira,
siguraduhin nyo na yung pinagbilhan nyo, papalitan ka agad. Kasi halimbawa, 1 year, nakatingga yung solar panel nyo sa taas, walang harvest. So, wala rin kayo. Halimbawa, kay installer naman, dapat yung kunin yung installer na magaling sa after sale support. Yung pupuntahan kayo pagka may problema. So, yun lang ko sa installer at saka dun sa aparato. Tapos, para sa mga tulad kung walang budget sa mga malaking solar companies, sobra laki ba talaga matitipid? Ganito yan, sir. Malaki yung matitipid nyo kung malaki yung konsumo nyo. At saka yung pagsosolar po, hindi yan basta-basta. Sa akin pagsosolar ko, it's a comfort, and then dapat may business kayo para yung ROI nyo mabilis. Ano ba? Tinda kayo ng yelo. Ano pa ba yung gagamitan ng solar? Pa-charge kayo. Although ngayon, yung pag brownout, nagpapa-charge yung iba, libre. It's up to you kung lilibre. Mahal kasi ngayon yung yung mga aparato natin. Okay lang kung masyadong mayaman, wala naman talaga. Pero kung kung gusto mo talaga mag-ROI, yelo, ano pa bang ginagamitan? Soft drinks, yun mga sir, yung kailangan nyo. Pero pag wala kayong budget, tapos gusto nyo lang, at saka may matitipid, ganito sir, gawin nyo, compute kayo. Halimbawa, kung sa akin palagay ko kung nasa 1,000 kilowatts yung per hour yung konsumo nyo per month, so palagay kayo kasi medyo makakabawi rin kayo niyan. Although mahal yan yung magiging setup nyo. So lagpas sa M yan yata. Kung gusto nyo ma-zero. So ito pa, sobrang laki ba matitipid? Matitipid malaki. Kung 1,000 pataas yung nyo, yung konsumo nyo. Tapos, pag-aralan nyo po ano ba yung hybrid, grid tie. For example, sa probinsya, grid tie ka ba? Pagka grid tie kasi, ito grid tie sa probinsya, madalas sa amin nagba-brown out. Kaya ito, hindi ito gamitin. At saka tingnan nyo po, yung voltahe ko po. 244. So, ang laki no? Pagdating sa gabi niyan, nasa 250. Minsan, pagka minalas-malas, pagka nag-down si NGCP o kaya nag-low voltage, mas maganda po. Sa akin, umabot lang ng 220. So, hindi ko na nire-reklamo. 244, hindi ko na nire-reklamo. Depende po yan sa transformer dyan sa may poste. Kung makikita nyo yung poste, ayun po, hindi po kita natin. Andyan po yung poste ng transformer. So, next, yung tanong niya, ano ba ang usual pros and cons? Ayun, nasabi ko na yung pros and cons. So, kung may budget, solar companies. Kung wala, aparato. Kung masyadong magaling mag-DIY, so DIY kayo. Kaso, kakain kayo ng oras. Sa mga sizing naman ng mga kable, ito malalaki na to. Ito dito. Pero goods pa to. 2 kilowatts lang kasi yan. Base po tayo sa PEC. Ako naman po ay may gagawin na guidelines as per PEC, Philippine Electrical Code. Ano ba yung kable? Ano ba talaga yung size ng kable natin? But ito sa akin maliit. Hindi ba ito nag-iinit? Hindi pa nag-iinit to. 2 kilowatts lang yan. Almost yung nakukonsume ko nito ay pag masyadong mainit 800 o to 1,000. 1,2 pinakamataas kasi 1,2 yung solar panel ko direkta. Ito naman battery operated to. So, yun lang mga sir. Kung gusto nyo matuto sa pagsusolar, tingin-tingin kayo sa YouTube. At saka palike na lang yung channel. Sana makagawa ko ng mga video para sa mga nagdi-DIY. Kaya sa mga gustong malaman kung ano ba talagang pagsosolar. Makakatipid ba? May problema ba sa mga inverter? Ito, problemado. Kung paano mag-after sale support. So, tingin-tingin kayo sa mga groups. So, sa'yo sir, iwasan nyo yung mga fly-by-night. Yung nakapag-training lang kahapon, install na kinabukasan. Saka tingnan nyo yung yung sa installer pala. May tips ako sa inyo. Sa mga nanonood ngayon. Ito naka-cable tray, no? Ganda.
Ganda. Tingnan nyo sa loob kung maganda pa rin yung pagkakasalansan ng wire. Pag sa loob, medyo basta na lang. Tinakpan to, maganda na to pag tinakpan. Pero sa labas, ganito pala itsura. Pag ano, yung mga professional kasi magaganda yan. Nakasalansan yan. Sa akin kasi, hindi pa tayo umaabot doon kasi nga nagdi-DIY. Salpak ng salpak. Soon! So, next video ko matatanggal na to lahat. Hindi naman lahat. Maayos na to. So, sa iyo Sir Jason, so sana nasagot ko. Kung may tanong ka pa, message me. Kung sino may mga tanong. Kaso hindi ko kayo masasagot palagi kasi nga busy rin ako, may ginagawa ako dito. Soon, pag may extra time, sasagutin ko yung tanong nyo. So mga ka-solar, salamat hanggang sa muli. Maulan na umaga at wala akong harvest. Pero ayun harvest 818 watts. Okay na yan kumpara sa wala. Thank you mga ka-solar, hanggang sa muli. Bye-bye.